If you were asking me paano sila naging iisa, hayaan mong sabihin ko sa'yo na hindi kailanman sumarap ang ngiti ng isang tao kung hindi ito nakaramdam ng kalungkutan. Basically, kung meron ka ng positive and negative na nangyayari sa buhay mo, that will give you enough energy na magmamanifest to work as a battery para makarating ka doon sa buhay na gusto mo. Kailangan natin maunawaan na may mga universal laws tayo dito sa buhay na siyang umiiral. At malaking drive ito o impluensya sa ating pagkatao. Nasabi nga sa pag-aaral, kung hindi mo aalagaan ang katawan mo, ang katawan mo mismo ang magdidesisyon na alagaan mo siya. If you were ask me again, paano? Simple lang, dahil ayaw mong alagaan ang katawan mo o hindi ka natutulog, pabaya ka sa sarili, hindi ka kumakain ng tama, di papaganahin ng katawan mo yung healing mechanism niya. Purpose Magic. Bakit nga ba ganun? Kung kailan tayo nag-umpisa o nagdesisyon ng panibagong buhay, pumili ng bagong karir, saka naman bubuhos yung iba't ibang klaseng problema. Bakit nga ba? Correct example, kung kailan ka nagtayo at nag-umpisa ng panibagong negosyo para baguhin ang buhay mo, saka naman uulan ng napakaraming sunod-sunod na problema. Ang masakit pa nun, pati yung mga mahal mo sa buhay, iniwan ka. Mga kapamilya, hindi sumang-ayon sa mga naging desisyon mo. Noong mga panahon nandoon ako sa dati kong buhay, parang stable naman ang lahat. Okay naman ang sistema. Walang masyadong pumapasok ng mga maraming problema. At kung kailan ako nag-declare ng pagbabago sa aking buhay, saka naman ako inabot ng iba't ibang klase problema. Sign na kaya to? Para sabihin kong hindi ito yung para sa akin? Hello, magandang araw. By the way, explain ko lang, no? May nagtanong kasi sa akin yan from our last video. Doon sa comment section. By the way, kung hindi mo pa napapanood yung last video natin, napakaganda rin ng mga bagsakan natin doon. Feel free to visit our channel. Weekly tayo nag-upload dyan. Kaya sana mag-follow ka sa channel ko to stay more updated. Umpisa na natin. Anyhow, pinag-usapan namin sa private message yung question niya. Gusto ko lang din i-share sa inyo yung naging assessment ko at mga posible na pwede rin nangyari na din sa'yo. Baka makatulong to. Ngayon, pag-uusapan natin, bakit nga ba karaniwang kung kailan nag-start ng panibagong napili mong karera, doon ka uulanin ng mga problema at pagsubok. Ano nga bang ibig sabihin nito? At first, let me explain. We need to understand meron tayong tinatawag na 12 laws of universe. Sumasalamin ito sa tunay na buhay ng isang individual. Para din mas madali mong maintindihan ang realidad at makilala mong mabuti ang iyong sarili. Ngayon, dito napapasok ang tinatawag na law of polarity. Ang law of polarity ay we really need to understand the moment na nag-attract ka ng maganda, automatic may mangyayari sa'yo na ihatid ka papunta doon sa gusto mong mangyari. For example, you won't able to reach success without failures. Parang pag-gym lang yan. Kung hindi ka willing magsakripisyo, gumising ng maaga, mag-endure ng mga hard work, at mag-spend ng maraming panahon para i-workout yung katawan mo, at ma-receive ng maraming sakit sa katawan, you won't able to reach a healthy body. At kailanman, hindi ka pwedeng magkaroon ng love nang hindi mo nadadanasan ng hate. At lalong hindi pwedeng magkaroon ng tinatawag na happiness kung walang sadness. In short, iisa lang sila. If you were asking me paano sila naging iisa, hayaan mong sabihin ko sa iyo na hindi kailanman sumarap ang ngiti ng isang tao kung hindi ito nakaramdam ng kalungkutan. At siguro naman, we are all aware na kapag tayo ay gutom na gutom, doon natin mas na-appreciate yung napakasarap na pagkain. Ngayon, ganun din yung tinatawag na law of polarity. Lagi po natin tatandaan na walang battery na siyang nagpapagana sa lahat ng mga technology na nakapaligid sa atin sa pang-araw-araw na parehas positive kung hindi pinapagana ito sa pamamagitan ng pinag-isang positibo at negatibong enerhiya para makapag-provide ng buhay doon sa technology na paggagamitan mo. Let me give you one example to link this in real life. How does it work? Bakit nga ba kung kailan ka nag-declare ng pagbabago sa present life mo? Kung kailan ka nakapag-isip na finally gusto mo na maging successful, magkaroon ng more time freedom,
which is hindi mo nagagawa ng mga present life mo. Biglang unexpected, sa kabila ng lahat ng mga pangarap na yan. For example, saka ka naman mawawala ng trabaho. Alam mo ba kung bakit? Kasi pinupush ka na, kaibigan. Nilalagay ka sa isang senaryo na hindi mo nababalikan yung present life mo or trabaho mo that moment. Dahil dinadala ka na doon sa pangarap na gusto mong maabot, kaya kanya tinanggal sa maaring maging balakid na trabaho mo. Yan ay isa sa mga dahilan para mag-connect ang lahat. Tuloy-tuloy papunta sa bagay na gusto mo. In short, tinanggalan ka na ni universe ng choice. Inalis niya sa iyo yung option na para wala ka na sa stable state of mind. Relax from your present jobs na siyang nagbibigay sa iyo ng drive papunta sa panibagong buhay na gusto mo. Sa madaling salita, binibigyan tayo ng problema na siyang lalong magpapatibay sa atin to be more effective person na siyang maghahatid sa iyo papunta doon sa success na siyang tinatahak. Yes, you've heard it right. Ang negative, kailangan mangyari para magkaroon ka ng tinatawag na positive. Basically, kung meron ka ng positive and negative na nangyayari sa buhay mo, that will give you enough energy na magmamanifest to work as a battery para makarating ka doon sa buhay na gusto mo. Kailangan natin maunawaan na may mga universal laws tayo dito sa buhay na siyang umiiral. At malaking drive ito o impluensya sa ating pagkatao. Nasabi nga sa pag-aaral, kung hindi mo aalagaan ang katawan mo, ang katawan mo mismo ang magdidesisyon na alagaan mo siya. If you were ask me again, paano? Simple lang, dahil ayaw mong alagaan ang katawan mo o hindi ka natutulog, pabaya ka sa sarili, hindi ka kumakain ng tama, di papaganahin ng katawan mo yung healing mechanism niya para magkasakit ka. Pag nagkasakit ka dahil ayaw mong alagaan ng katawan mo, wala kang choice. Your body had decided you forcefully na whether you like it or not, aalagaan mo na ngayon ng sarili mo. In short, alam ng katawan mo kung ano ang gagawin. At alam din ng mundo at ng universe kung ano yung problemang ibibigay niya sa iyo para maging pagsubok. Nang sa ganon ay tuluyan na mag-connect ka doon sa bagay na minamanifest mo. It's just so many people didn't understand the law of polarity or yin-yang na gusto natin yung other side lang Yung mga positive na nangyayari sa buhay natin, maraming pera, yung magandang disposition sa buhay, o yung palagi ang maluwag na pagkakataon para sa'yo. Ang gusto ng mga tao, yung sa atin palagi sumasang-ayon yung pagkakataon. Pero ayaw naman natin ng mga bagay na maghahatid sa atin doon sa buhay na gusto mo. Kaya kaibigan, kung meron kang pinagdadaanan sa ngayon, mas malala, mas grabe, kalunos-lunos man yan o hindi, if I were you, i-embrace mo. Ngayon pa lang, alam na natin lahat na malayo ang buhay na naghihintay sa'yo. Sabi nga nila, buhay daw natin parang slingshot. Mas malayo ang hila kapag binitawan mo, trust me, malayo din ang mararating. Kaya tandaan mo palagi kaibigan na importante ang law of polarity. Yan ang mag-a-align, magbibigay ng energy para mas mabilis mag-manifest yung law of attraction ng ating buhay. Mahalaga ka sa amin, kaya palagi na yung binibigay yung best namin na mga content para naman ma-maximize namin yung oras mo sa panonood mo ng video na to nang hindi masasayang. Kung may natutunan ka at gusto mo ng gantong klase mga content, huwag mo sanang kalimutang may balik ang mga kabutihang ginagawa natin. Kaya para ma-spread natin ng positivity, ay huwag mo sanang kalimutang i-share para maging updated ka sa mga more inspirational video na ilalabas pa natin sa susunod. Huwag mo din sanang kalimutang mag-follow on our FB page and subscribe to our YouTube channel. Kaibigan, alam mo bang meron tayong 12 universal laws sa ating universe? At napaka-importante at powerful na dapat alam mo to. Bumibili ako ng mga audiobooks, actual books, para mabasa yung lahat ng to. At ang magandang klase nun, tinatranslate ko na lahat sa Tagalog to. Nang para hindi mo bilhin, kundi ibigay sa iyo ng libre. Wala ka ibang gagawin para masundan mo tong episode na to, kundi para mag-subscribe lang at maging updated ka sa aming channel. At dito na rin sa aming FB page. See you guys next time. Bye!